Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-13 kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na Pag-aliw ni Aladdin kay Florante, saknong 156 hanggang 172. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Pag-aaliw ni Aladdin kay Florante. Ano pat kapwa hindi makakibo, di nangakalaban sa damdam ng puso. Parang walang malay hanggang sa magtagot, humilig si Pebo sa hihigang ginto. May awang gerero ay sa maramdaman, malamlam na sinag sa gubat ay nanaw. Tinunton ang landas na pinagdaanan, dinala ang kalong sa pinanggalingan. Doon sa naunang hininto ang dako, nang masok sa gubat ang bayaning Moro, sa isang malapad, malinis na bato, kusang pinagyaman ang lugaming pangko. Kumuha ng munting baong makakain, ang nagdaralitay inamong tumikim, kahit umaayaw ay nahikayat din, nang sabing malambot na pawang pang-aliw. Naluwag-luwagan ang panghihingpis sapagkat naawas sa pagkadayok-dok, hindi kinukusay tantong nakatulog sa sinapupunan ng gererong bantog. Ito'y di umidlip sa buong magdamag. Sa pag-aalaga ay nagbata ng puyat. Ipinanganganib ay baka makagat ng ganid na madlang naggala sa gubat. Tuwing magigising sa magaang tulog, itong lipos hirap ay naghihimutok, pawang tumitirik na anaki tunod. Sa dibdib ng morong may habag at lunos. Nang magmamadaling araw ay nahimbing munting napayapa sa dalang hilahil, hanggang sa aurorang itaboy ang dilim. Walang binitiwang himutok at daing. Ito ang dahilang ipinagkasundo, 5 karamdamang parang hinahalo. Ikinatiwasay ng may dusang puso, lumakas na muli ang katawang hapo. Kaya't nang isabog sa sansinukuban, ang duradong buhok ng masayang araw, nagbangong hinahot pinasalamatan, sa langit ang bagong lakas ng katawan. Sabihin ang tuwa ng gererong hayag, ang abang kinalong ay biglang niyakap. Kung nang unay nukal ang luha sa habag, ngayoy sa galak na ang inilagaslas. Kapos ang dila kong magsaysay ng laki ng pasasalamat nitong kinandili. Kundangan ang dusay sa nawalang kasi ay napawi disin sa tuwang umali. Sapagkat ang dusang mula sa pag-ibig, kung kahit mangyaring lumayo sa dibdib, kisap mata lamang ay agad babalik at magdaragdag pa sa una ng bangis. Kaya hindi pa man halos dumarapo, ang tuwa sa lamad ng may dusang puso ay itinakwil na ng dalitang lalo, at ang tunod niya'y siyang itinimo. Niyapos na muli ang dibdib ng dusa, hirap yatang bathin ang sakit sa sinta. Dangan inaaliw ng Moro sa Persya na tuluyang nanaw ang tangang hininga. Iyong natatanto ang aking paglingap, anitong Persyano sa nababagabag, mula ng hirap mo'y ibig kong matatap, at nang kung may daay malagyan ng lunas. Tugon ng may dusay, di lamang ang mula, niring dalita ko ang isasalita, kundi 10 buhay sa pagkabata. Nang maganapan ko ang hingi mo't nasa. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Sa kabanatang ito makikita ang pag-aalaga ni Aladdin, isang bayani mula sa Persya, kay Florante, isang mandirigmang Tagalog. Kapwa sila nasa kalagitnaan ng matinding pagdurusa. Si Aladdin ay tinamaan ng habag sa kalagayan ni Florante na sugatan at mahina. Inalagaan niya ito sa kabila ng kanilang pagkakaibang lahi at relihiyon. Inihatid ni Aladdin si Florante sa isang malinis na lugar, pinakain, at tinulungan upang muling makabangon. Habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga, walang tigil na nagbabantay si Aladdin sa magdamag upang tiyaking ligtas si Florante sa mga mababangis na hayop sa gubat. Unti-unti, sa tulong ni Aladdin, nagbalik ang lakas ni Florante
subalit hindi tuluyang nawala ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa pag-ibig. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Inalagaan ni Aladdin si Florante sa gubat matapos matagpuan itong sugatan at nanghihina. Dinala ni Aladdin si Florante sa isang ligtas at malinis na lugar at pinakain ito. Binantayan ni Aladdin si Florante sa magdamag upang tiyaking hindi siya masasaktan ng mga mababangis na hayop. Nakatulog ng maayos si Florante at nagising na may bahagyang lakas na nagpasalamat kay Aladdin. Ipinakita ni Florante ang kanyang pasasalamat, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling punong-puno ng sakit dahil sa nawalang pag-ibig. Mga mahahalagang tauhan. Aladdin, isang bayani mula sa Persya na nagpakita ng kabutihang loob at malasakit kay Florante sa kabila ng kanilang pagkakaibang lahi at relihiyon. Siya ang nag-alaga at nagbigay lakas kay Florante. Florante, isang mandirigmang Tagalog na natagpuan ni Aladdin sa kalagitnaan ng matinding pagdurusa. Bagaman nagising siya mula sa kanyang panghihina, nanatili ang bigat ng kanyang kalungkutan dahil sa mga trahedyang naranasan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kabanata ay naganap sa isang masukal at mapanganib na gubat na naging saksi sa pag-aalaga ni Aladdin kay Florante. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Pebo, ang araw o sinag ng araw. Guerrero, mandirigma o sundalo. Bantog, kilala o tanyag. Hilahil, hirap o dusa. Sansinukuban, buong mundo o kalawakan. Persyano, taong mula sa Persya. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ipinakita ni Aladdin na kahit magkaiba ang kanilang pinagmulan, relihiyon at lahi, ang pagtulong at pagkakaibigan ay hindi nakasalalay sa mga ito. Ang pagkatao at malasakit ay mas nangingibabaw. Sa kabila ng sarili niyang kalungkutan, pinili ni Aladdin na mag-alaga ng ibang tao. Ipinakita nito na sa pagtulong sa iba, maaari ring makahanap ng sariling kapayapaan at halaga. Ang kabanatang ito ay nagpakita ng matinding sakit na dulot ng nawalang pag-ibig. Ang sugat na dala ng puso ay mas malalim at mahirap pagalingin kaysa sa pisikal na sakit. At dyan, nagtatapos ang 13 kabanata ng Florante at Laura, pag-aaliw ni Aladdin kay Florante. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.